Yes, magandang umaga po sa inyo lahat mga ka-issue at siyempre kasama po natin ang ating kumpadre si paring Joel Kabaktulan sa Ronda Balita, no? Nandito po tayo ngayon sa ito po yung Dimo Farm, tama po ba? Ayan. At kasama po natin ang kilalang kilala at talagang hinahangaan po ng ating mga magsasaka sapagkat siya po yung tumutuklas kung paano patubuin ng maganda ang mga halaman at kung paano po maging maganda ang harvest ng ating mga magsasaka. Walang iba kundi si Ginoong Jojo Onabia. Pero ang tunay po niyang pangalan ay si Ginoong Jesus Onabia. Yan. Sir, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, Ren. Buti kayo naligaw dito. Opo, hindi lang po naligaw. Talagang sinadya po namin kayo. Dahil, alam niyo, kilalang kilala po kayo. Lalo na sa Laguna. Mga ka-issue, nandito tayo ngayon. Ito po ay Barangay San Marcelino. Sitio Tamala. Ayan. Ng General Nakar, Quezon. Ayan. So dito po natin matatagpuan yung Dimo Farm, tama po ba? Na yun, alam nyo mga ka-issue, kagigising lang namin at dito kami nagpalipas ng gabi. Pero tuwan-tuwa kami sa nakikita namin. Talagang napakaaliwalas at talaga namang mawiwili ka dahil sa ganda ng mga halaman at talagang nandito na po lahat. Hindi kalakihan yung area. Pero kung mga Dimo Farm, ito po ay kompleto. Ayan. Sir, tanong. Ito po ay kung mga kayo kilalang kilala doon sa pag-aalaga ng mga makabagong pamamaraan na hindi po gumagamit ng chemical. Tama po ba? Tama po. Okay. So, doon po sa inyong ginagawa, ano po ba yung sikreto nyo na ginagamit para gumanda ang halaman na hindi gumamit ng mga synthetic na chemical? Okay po, bilang isang dito sa Dimo Farm, ako ang namamahala. Opo. Sa aming samahan dito sa Pero nanggaling naman talaga ako sa Laguna. Ako isang MAPSI ng Victor Laguna. Okay. Isa din akong binggit ng sektor ng provincial sa Laguna na bilang isang organic man. Ay. Kaso lang, tapos na ako doon. At ang Laguna naman, madami naman kasi doon na magagaling katulad ko. Okay. Na nabigyan ng ating pamaraang Laguna na bilang isang mga member ng NS. Okay. Yung meaning namin meaning niyan ay magsasakang sindista. Okay. Pero binago ko pare. Binago ko sir. No. Ginagawa ko NS magsasakang may sayad. May sayad. Oo. Kasi may magsasaka na dalawa na ang tawag doon empty. Magsasakang tamad. At ang pangalawa, magsasakang tanga. Kasi ganito yun. Sige. Ang karamihan sa mga magsasaka, gumagamit lang sila ng mga panibagong pamaraan gaya ng mga yung hindi organic, yung mga chemical na nasanayan na eh. Oo, tama. Kasi doon ang katamaran. Oo, tama. Pero hindi nila alam na ang mangyari doon sa araw-araw natin kinakain bigas na ubod ng chemical, doon nagkaroon ng effect ang ating mga sarili, lalo sa ating mga kalusugan. Kaya nga, sinisikap po talagang matuto na sa pagdating sa organic para ay safe ka kumain. At saka tipid ka. O may sakahan ka sa palay, makakatipid ka. Pagdating sa abono, gawa ng sarili mong gawa. Correct. Tinuro ng ating gobyerno yan. Kaso lang, yun na nga, empty. Magsasakang tamad. So, ibig sabihin, hindi tinuturoan man sila, hindi naman nila sinasagawa. Dahil nga, tamad. Okay. Tsaka, pagdating naman sa isa yung tanga, lagi na lang sila umaasa kung ano-ano ang mga sinasabi sa mga technician pagdating sa chemical. Nagpatanga-tangahan. Pwede naman na mag-isip. Kaso lang, nasa nang isip? Pare, masarap mag-isip pag may isip, napakahirap mag-isip pag walang isip. Yun. Kaya nga dito, ito ngayon, dito sa General Nakar, itong kaunahan, nagkaroon ng Dimo Farm, buong Nakar.
Kasi gawa ng sa organic na gamit. Kaya pinapakita ko na ang tanim ko nabubuhay. Ito, hindi sila maniwala. Bakit nabubuhay ang halaman nito? Pulang lupa. Karamihan na wala. Totoo. Pero sa pamagitan ng ginagamit kong ating pagkukumpos ng organic fertilizer, may paraan yan. Halimbawa, ito, itatanim. Bago mo sa itanim, magbutas ka. Lagyan mo sa isang dakot na organic. At lagyan ng konting lupa. Ang tawag doon, patungtong. Kaya buhay na buhay, munga na munga. At isa pa, mayroon pa akong ginagamit na pulyar. Nandito. Pulyar. Ito ang tinatawag na biomass ka. Ayun. Ayan, natin buksan. Okay. Ayan. Yan. Million Ito pa. microbe yan. Pero pwedeng inom ng tao. Pero good. Pero Good tingnan mo, bacteria, ang amoy, ang bango. Probiotic. Probiotic. Oo. Probiotic. Magaling. Probiotic, pero ang tawag ko biomass ka kasi kombinasyon yan doon sa mga sangkap ng aking ginagawa. Unang-una, bakit biomass ka? Unang-una ang aim, malunggay. Malunggay. Okay. Tapos pangalawa, maska, ashitaba, yung original. Tapos yung S ay spinach na pula. Oo. Sir, nabanggit nyo kanina na ito ay Demo Farm. Ano po ba yung samahan nyo rito? Ano pong pangalan? Ang samahan namin dito ay Upas. Upas. Okay. Organic sa farmers sa fishing port. Barangay San Muslino. Ay Upas. Association Barangay San Muslino. Ay Upas. Yun. Sir, tanong ko lang, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kasi kayo, inspirasyon namin, ano? Kasi mahilig din ako sa pagtatanim eh. Okay. Ngayon, inspirasyon namin kayo. Sir, ano ba yung pagkakaiba? Kasi yung iba, para mas mabilis ang production, gumagamit sila ng mga kemikal. Okay. Okay. Tapos, yung mga abono, chemical. Yung, kasi hindi nga, organic, di ba? Tapos, yung mga pampatay ng insekto, yung mga insecticide, chemical din yun, di ba? Okay. Kayo po ba gumagamit din ng mga pamatay ng insekto? Hindi. Pare, ganito yun, sir. Yes, sir. Ang mga kulisap ay likas ng kalikasan yan. Okay. May pamilya din yan. Naghanap buhay din yan. Kailangan din yan kumain. Okay. Kaya wala siyang pili kung may ano nadaanan, kakainin. Ibig sabihin, inaasar ka nila. Kaya sa akin, inasar ko rin sila. Kaya uso ngayon asaran. Kaya ang asar, talo. Kaya ang nangyari, kaya gumawa ko ng biomass ka, pag na-sprayan, ayaw nila sa amoy na yan. Okay. Pero mabango. Mabango. Kanina, pero mabango, mayroong diyang isang sangkap na galing dagat na ayaw nila. Kaya magsilayasan yan. Saan pupunta? Doon sa kabilang sakahan. Sakahan na hindi gumagamit ito. Na hindi gumagamit ito. Pagkatapos naman noon, isprayan. Sprayan. Dito pa rin. Hindi. Sa kabila kasi dito. Okay. Oo, tama. Papatay na doon dahil may pang-spray sila. Sa akin nasar. Pagdating sa kabila, pinapatay sila. Lahat todos. May mga insekto na kakampi natin. Kaso lang, pag in-spray, kasama siya sa patayan. Yun, oo. Kaya may kwento yan. Sabi, makikita naman sa kabila, ang saka sa kabila, organic sa akin, ganyan. Kwento ng insekto. Kawawa naman ang aking mga tropa. Inisprayan ng chemical, patay. Pero di bali, yung mga nagtatanim na din yan, mamamatay din. Kasi yung kinakain ay chemical. Tama. At saka isa pa, kaya ipinukus ko talaga organic, ating ibalik ang unang-unang tradisyon nating mga ninuno. Kasi noon wala namang ganyang abono kundi sariling compost na lang ang ginagawa. Ngayon, ibalik natin. Pero sa panibago namang technique, na may alam mo naman na pataas ng pataas. Kaya, nabuhay uli, ang ating kalupaan, pag ating gamitin ay organic. Hindi natin pinapatay ang nutrient ng lupa. Lalong dagdagan. Kaya yung mga gumagamit ng mga chemical, kung gusto mag-organic, pwede naman. Pero hindi pwede na biglain mo, sir, ng isang sakahan mo na organic agad, kundi unti-untiin mo. Halimbawa, ang isa hektarya, 6 na sako na abono, bawasan mo 3, ihalo mo sa organic. Pagkasunod crop, bawasan mo ulit yung 3, isa't kalahati na lang. Paunti ng paunti. Paunti-paunti, hanggang bawala. Ayun. Ito nang gamit mga organic na. Ayun.
Ayon po sa aking sa aking pangunawa doon sa mga sinabi nyo, sir. Ito kasing organic, habang tumatagal, nakukultivate at gumaganda ang lupa. Tama. Ngayon, kung gagamit tayo ng mga chemical, ang nutrients ng lupa Patay. namamatay. Kaya, pagtanim mo, chemical ka ulit. Ayun. Chemical ka ulit. Ayun. Chemical ka ulit. Yun. Wala Wala nang katapusan. Wala katapusan. Ngayon, isa pa doon, ang chemical ginagamit sa palayan, pag dating sa tag-init, ang palayan sobrang tigas, pwede kang mag-basketball. Ayun. Pero sa pagdating sa dito, sa organic, kahit anong init pa, walang buwan init, pag umapa ka, Malambot pa rin. malambot. Ayun. Pangalawa, isa pa pong napansin ko doon, sir, yung ginamitan ng chemical, siyempre haharbisin. Kung namatay yung nutrients sa lupa, palagi ko pati tao, unti-unti na rin nababawasan. Kaya pala ang tao, na dati noon, hindi kasi gumagamit ng chemical, ang tao ay umiidad ng 100 taon. Pero ngayon, paiksi na ng paiksi ang buhay ng tao. Kaya 50 hirap na. Oo, dahil doon Ang dami ng mga mangyayari, dami ng mga sakit-sakit. Dahil sa kinakain natin araw-araw. Okay. Sir, ganito. Dahil so nakikita namin napakaganda, napakaaliwalas at na kahit paano talagang bihira kami makakita ng ganito kaganda dito sa Demo Farm nyo. Sir, ilang klase po ba ang halaman na inyong kumbaga makikita ng bawat mga kababayan natin dito sa inyong Demo Farm? Okay. Sir, ano po bang mga gulay na pinupukusan nyo at yung mga nakatanim po dito sa inyong Demo Farm? Okay. Madali yan. Sir, huling tanong, kasi kita po namin kung gaano kaganda yung inyong mga halaman, Ngayon, kami alam na namin kung paano sa inyo makakarating, Ngayon, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan na nanonood ngayon sa ating programa, paano po ba kayo mararating dito? Pakibanggit niyo po yung kompletong address. Okay. Paano po ba kami paano sila makakabili ng mga ginagamit nyo, yung mga sikreto nyo na ibubunyag mo sa kanila. Tulad na ginawa mo sa amin, binunyag mo, sinabi mo yung sikreto mo. Ngayon, kami ni paring Joel, alam na namin kung anong dapat namin gawin. Ngayon, para sa ating mga kababayan, ano po ba yung cellphone number nyo na pwedeng tawagan? Ano po ba yung kumpletong address dito? Para hindi po sila maligaw, pero napakadali pong matagpuan ito. Ngayon, kayo na po ang magsabi. Paano po matatagpuan? Ano po yung cellphone number nyo? Okay, dito matatagpuan itong Demo Farm sa barangay sa San Marcelino. Okay. Kung tawag dito ay Tamala. Yun, Sitio Tamala. Dito sa Jernacar. Okay. Ngayon, ang may ipinama ko, ang FB ko ay Jesus Junior Unabia, Aguila. Tapos sa cellphone number naman, sa TM ko, 0936 721 0217. O mga kagre, mga kasaka, balik tayo sa agri. Agri. Kung walang magtatanim, walang makakain.